Henesis Kabanatang 21. At dumalaw ang Panginoon kay Sara, ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sara ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sara ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag na Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya, na siyang ipinanganak ni Sara. At tinuli ni Abraham si Isaac nang magkaroon ng 8 araw, gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon, nang sa kanya'y ipanganak si Isaac na kanyang anak. At sinabi ni Sara, pinatawa ako ng Diyos. Sino mang makarinig ay makikitawa. At sinabi niya, sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sara ay magpapasuso ng anak, sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan. At lumaki ang sanggol at inhiwalay sa suso, at nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. At nakita ni Sara ang anak ni Agar na taga-Ehipto, na ito'y nagkaanak kay Abraham, na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak, sa makatuwid bagay ni Isaac. At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sasabihin sa iyo ni Sara, ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya'y anak mo. At nagbangong maaga sa kinaumagahan si Abraham, at kumuha ng tinapay at ng isang bangang balat ng tubig, at ibinigay kay Agar, na ipinatong sa kanyang balikat. At ang bata at siya ay pinagpaalam, at siya'y nagpaalam at naggala sa ilang ng Beersheba. At naubos ang tubig sa bangang balat, at kanyang inilapat ang bata sa ilalim ng isa sa mababang punong kahoy. At yumaon at naupo sa tapat niya, na ang layo ay isang hilagpos ng pana, sapagkat sinabi niya, huwag kong makita ang kumatay ng bata. At naupo sa tapat, at naghihiyaw at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata, at tinawag ng anghel ng Diyos si Agar mula sa langit, at sa kanya'y sinabi, naano ka, Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan. Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya ng iyong kamay, sapagkat siya'y gagawin kong isang bansang malaki. At idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata, at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig. At naparoon at pinuno ng tubig ang bangang balat, at pinainom ang bata. At ang Diyos ay sumabata, at siya'y lumaki, at tumahan sa ilang at naging mamamana. At nanahan siya sa ilang ng Paran, at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. At nangyari ng panahong yaon na si Abimelech at si Phicol na kapitan ng kanyang hukbo ay nagsalita kay Abraham, na nagsasabi, sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon nga'y ipanumpa mo sa akin dito alang-alang sa Diyos, na di ka maglililo sa akin, kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kagandahang loob na ipinakita ko sa iyo, ay gayon ang gagawin mo sa akin, at sa lupaing iyong pinakapamayanan. At sinabi ni Abraham, susumpa ako. At pinagwikaan ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig, na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech. At sinabi ni Abimelech, aywan, kung sinong gumawa ng bagay na ito, na di mo man sinabi sa akin, at hindi ko man nabalitaan kundi ngayon.
At kumuha si Abraham ng mga tupa at mga baka at ibinigay kay Abimelech. At gumawa silang dalawa ng isang tipan. At ibinukod ni Abraham ang 7 korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Anong kahulugan itong 7 korderong babae na iyong ibinukod?" At kanyang sinabi, "Itong 7 korderong babae ay iyong kukunin sa aking kamay, upang sa akin ay maging patotoo na hinukay ko ang balong ito." Kaya tinawag niya ang dakong yaong Beersheba, sapagkat doon sila kapwa nanumpa. Sa gayoy gumawa sila ng isang tipan sa Beersheba. At nagtindig si Abimelech at si Pikol nakatipan ng kanyang hukbo at nagsipagbalik sa lupain ng mga Pilisteo. At nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Beersheba. At sinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan. At maraming araw na nakipamayan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo.